Opo, pwede niyo pag i-share sa amin, guys. Kasi ang Gabi ng Lagim po ay anthology. So, Philippine horror anthology film po na ito po, inanarrate po ito ni Ma'am Jessica Soho. Galing naman ni Ma'am talaga. Sobra. And of course, banggitin ko lang din po, may mga BTS po or behind the scene na lalabas. Kada storya po ha, kaya abangan niyo po. Ang unang po nilabas nila ay yung Pochong na. So yung Pochong, ang galing din po ng pagkakagawa. Ako na impress ako kung paano pinakita na na nililinis niyo yung barko pero ibang setup. Diba? Yung Yes. yung shot. Ay, tayong dalawa. Oo, yung shot nyo. Gusto ko yun. Yung para sa crane. So, yung nakaakyat kayo sa sa crane. Medyo mahirap din yun. Medyo challenging. Ano yung challenge doon? Ano yung challenge na nangyari? Kwento mo. Pero ang ganda nun kasi parang, okay, hindi, may actual na part ng katawan ng barko, pero ang ganda din na sinot doon sa big studio. Kasi isipin mo, so sobrang laki ng ship, yung cargo nila, ang laki, parang isang buong factory. Yun yung nililinis ng mga marino, kaya saludo din sa kanila. Iba talaga. Trabaho nila. Sobrang hirap. Sige guys, dumiretso na tayo yung kwento niyo yung Challenge. Pochong. Pero hindi naman yung kwento yung pwede yung i-share sa amin na hindi mabubuking. Joke lang. Ano pwede yung i-share sa amin sa Pochong muna? Pochong Kasi muna, si Pochong Nico muna. ko po ay sa Sanib naman. Sanib. Ayan. Ano po? Sige. Kasi yung Pochong, ano yan? At saka sino-sino yung mga characters niya dito? So, Sige po. Ako, pangalan ko dito Mark. Seaman ako. Ngayon, si Mark, ang storya ni Mark ay sumampa siya ng barko para maghanap buhay para sa lola niya, sa pamilya niya. Pero iba yung nahanap niya. Si Pochong. Ngayon, si Pochong ay isang entity. urban legend. Urban legend. Na galing sa Indonesia. Indonesia. Oo. So, yun. Tama. So doon iikot ang Yes. Doon storya. iikot. Opo. Storya ng mga seaman na Oo. napapasubo sa trabaho nila, ganyan. At tapos si John naman ay Ako po dito si Emil. Pochong. Ayan, si Pochong. Ako po si Pochong. si Pochong pag gano'n gusto. Opo, ako po dito si Emil. Tapos ayun, kasama niya isang marinero din. Tapos medyo mayabang, bully, babaero yung character ko dito. Kaya sa mga kapuso nating may asawang seaman, di naman sa pinag-iisip namin kayo. Pero pwede rin. Joke lang. Joke lang. De, for sure, nagtatrabaho yung mga asawa ninyo for your family. Wow! Kaya huwag kayong masyadong magpa-stress o maaning. Basta mahal na mahal nila kayo. Tapos yun nga, ano ba yung sinabi natin huli? Oo, yun. Yung, Parang pumapasok na yung, kasi sabi ko po sa inyo, noong November last year pa kami nagpo-promote niya. Oo. Wala na. yung character mo na parang bugaw ka dito. Ayan, medyo Hindi may... naman bugaw. Hindi naman directly Hindi naman. Pero bugaw. ano lang talaga, parang happy-go-lucky. Kumbaga Happy-go-lucky. pag meron, tara, enjoy tayo, ganyan. Oo. Tapos ayun, pag may mga bagong salita sa barko, medyo binubuli, parang nag-aangas-angasan, mga ganun. So doon kami nagkaroon ng connection din ni Mark, nung unang sampa niya sa barko po. So, tagal kasi ako eh. Bali papakita dito yung dynamics ng mga tao sa loob ng barko. As in true to life talaga tong story na to dahil may inspiration talaga to, yung interview, yung kung sino talaga yung totoong Mark. So for sure maraming makaka-relate na mga Pinoy dito, mga seaman na makaka-relate. And yung kababalagan, syempre hindi mo mawawala. As Miggy, ewan ko kung pwede natin i-share, pero feeling ko pwede. Kasi baka magtanong sila eh. Ano yun? Bakit, di ba Indonesia nga yung Pochong? Ngayon, naglalayag kayo eh, nasa barko kayo eh. Paano nagkaroon ng Pochong sa barko? Ayun. Eh wala ka naman lagi sa Indonesia. Ayun, maganda. Bakit ka nagkaroon nun? Yung pala, meron kasing, syempre, sa dami ng mga marino doon sa loob ng isang malaking barko o isang cargo, may mga pagkakataon, may bagyo, o kaya may sakit na ang layo ng ospital eh, syempre, naglalayag kayo sa dagat. Ngayon, may mga pagkakataon hindi na kinakaya ng katawan mo, nawawala ka talaga ng buhay. Kumbaga, namamatay ka talaga. So, yung pala, yung mga nawawalang ng buhay na kasamahan nila, nilalagay muna nila sa isang lugar. Hanggang sa makarating sila sa ibang bansa na pwede na nilang i-release o ibigay. So, maaaring yung si Pochong,
na isa yung sa mga Oh. bangkay na matagal nang tinatago dun sa barko hanggat hindi nila nare-reach yung bansa na kailangan nilang puntahan. Okay, yes. Kaya oo. nagkaroon ng ganun sa barko. Oo. Pero, kaya siya kasi parang naging legend na siya dun, di ba? Opo. So kahit na yung body niya, inilagay na sa binabana, for example, halimbawa yun sa Indonesia, nanatili yung kaluluwa niya, nanatili yung pochong sa buong barko. Hindi, yung Pochong hindi lang naman po siya isang parang tao. Mm. Parang yun yung, para sa atin, white lady, maraming Mm, white lady, mm, may white lady dun sa Mm. Balete Drive, meron din dito. Kumbaga, kasi yung Pochong, yung bangkay nila, tinatali nila ng puting Oo. tela. Mm-mm. So, tas tinatali yung paa. Mm-mm. Ngayon, yung Pochong, pag magmumulto, tatalon-talon, Mm-mm. makakatakot. Mm. Parang ganun siya, maraming Pochong. Mm-mm. Kasi kung paano nila ilibing yung Okay. Diba? Wow, nice one. So mga kapuso, para din mas maintindihan natin kung ano yung urban legend na pochong, mas papanoorin. Panoorin na Dapat lang. mas panoorin, po yun. So para din na ma-validate kung ano yung kinukwento, is-share nyo sa amin. Yun. Pero interesting yung na storya na to no, yung pochong, sobrang interesting. Tsaka kung paano ginawa yung prosthetics, yung ba't gano'n yung itsura, no? Hindi mo alam kung parang Sabihin, chocolate. bulok na yun. Yun nga, parang siyang kahoy na parang chocolate texture, parang gano'n. Okay, si Nikki naman ay sa sanib. Pa-share please about sa sanib na storya. So dito po sa Sanib ako ay isang deacon. So ang magiging mapopossess dito si Angel, which is Jillian. Bakit mo sinabi? Kala ko ikaw si Angel! Hindi, kambal kami dito eh. Gillian pala! Hindi, si Jillian, si Angel, tapos mapopossess siya dahil nagsimula ito dahil parang nawalan siya ng faith. Mhm. O kaya mababa po yung self-esteem niya, feeling niya wala siyang katulong sa buhay. Mhm. So, dun po nagsimula yung pag-possess sa kanya. And then eventually, lalapit yung pamilya niya sa simbahan, which is nandun na kami. So, tutulungan namin sila sa exorcism and then dun po iikot yung kwento. Yun, ang galing din ng pagkakagawa ng prosthetics ni Jillian. Alam mo si Jillian pa rin, pero iba no, para siyang natutunaw na kandila yung, ewan ko kung paano siya sa big screen. Saka, Okay. ang base sa pagkakarinig ko, maganda nga dun sa episode nila, it tackles, di ba, yung mental health and relationship mo kay God. Yes, tama. Di ba? Parang Oo, yun yung Na storya. napapanahon talaga. napapanahon. Oo, napapanahon. And guys, ay mga kapuso, ang anthology po, ang KMGS Gabi ng Lagim po kasi tatlo nga sa ng storya. So yung isa na hindi na nabanggit, yung Berbarang, tama ba? Berbarang. Barang. Verbatim. Verbal. Naging French. Verbalang. Berbarang. Oo. Silent B, silent E, silent Berbarang. R. Berbarang. Oo. So Berbarang, ito naman po ay gagampanan ni Sanya Lopez at marami din pong Sila mga... Kuya Rocco. Meron ko nandun. Oo. Elijah Canlas na first time mag-GMA Pictures. Yes. Wow, thank you, Welcome, Elijah. welcome, bro. Yes, wala lang si Elijah dito Oo. Sayang naman. Anyway, So yung Berbalang, promote ko na todo-todo. Oo, yes, Yung go. Berbalang, about po siya sa aswang Mm-mm. sa bandang Mindanao, kung saan yung aswang na yon, ang favorite niyang pagkain, favorite talaga, ay yung mga bangkay. Patay. Mga patay na. Yes, parang Okay. cannibal So na. ligtas tayo mga buhay, ano? Oo, Hindi kasi ko yun alam, lang. hindi ko po nabasa yung script. Oh. Pero, Synopsis lang. pero tama daw, yung Berbarang na yun, parang entity siya. So, parang kalahati pusa, kalahati yata. Ay, basta parang mukhang pusa na, Ah. or parang pag ano siya, eventually nagiging panic yung itsura. So, yun nga, ang talagang focus niya, yung mga patay ang kainin. So, huwag kayong mamamatay dun sa ano dahil, naku po, baka puntahan kayo. Kalating pusa pa dito, pusa. Dito. Hindi, dito pusa, dito aso, elepante, gano'n. Ang tawag sa kanya, Manila Zoo. Okay, so, mga kapuso, yung anthology na to, yun, hindi natin alam kung anong mauuna, pero Pochong, Berbarang, at saka Sanib. Galing exciting. At mga kapuso, ito po ay hango sa totoong buhay. So, inopen po nila sa public na kung sino yung gusto magsabit ng mga totoong storya, tapos namili po yung team ng KMJS. So, yung tatlong storya na to, ang napili. Kaya abangan po ninyo, naku, nakaka-excite na. Sobra po, excited na kami No. talaga, Ate May. Oo, Sobra. Sobrang rich na Yes. movie na to. Iba-iba to. Ibang Correct. experience.